Next topic tayo mga kababayan ha. Okay. Ito pag-usapan naman natin. Siyempre, kakalimutan ba naman natin etong anak ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na si Congressman Sandro? 'Di ba? Alam natin mga kababayan, na tahimik lang etong si Sandro. Nakangiti lang 'yan. Pero iba ang nasa isip niyan. Siyempre, iba pa rin kapag tatay. Iba pa rin pag magulang mo ang sinisiraan, di ba? Talagang ikaw, magsasalita ka, kahit nasabihin mong super bait ka, kahit nasabihin mo ikaw ay napakatahimik na tao, pero pagdating sa ganitong bagay, na sinisiraan na, alam mong wala na talagang katotohanan, ay magsasalita at magsasalita ka rin po kahit papano. Eto na nga mga ka-GP, parang nabuisit na itong si Congressman Sandro Marcos. Diba? Pangiti-ngiti lang siya sa picture. Pero galit na yan. Ano ang sabi niya? Ito po. Ang banggit ni Congressman Sandro, ito po, para sa akin, ano lang to pero talagang may laman ang kanyang sinasabi. Sabi niya rito, it's nothing but a pathetic attempt to destabilize the administration of the president. We should really come to expect that from them at this point, it's not worth dignifying. Diba? Ako, I totally agree that this Sandro Marcos is very intelligent man. Diba? Tahimik lang mga kababayan, hindi siya nakikigulo. Nakikiepal sa gulo ng mga Duterte at Marcos. 'Di ba? Even before, talagang ayaw po niya makisawsaw. Kahit na yung mga Duterte, lahat sila epal against sa tatay niya, hindi po siya nagsasalita. Even this one, kahit na sabihin natin mga kababayan na wala siyang binabanggit na pangalan, pero meron pong dating may bigat ang kanyang sinasabi. 'Di ba? Pathetic daw, si Raulo. O ano pa ba Tagalog ng pathetic? 'Di ba? Yaan ang tingin niya doon. Talagang ano na, kumbaga para sa akin, ito sila sobrang wala nang magawa sa buhay. Etong ginagawa nila ay mga galawang desperado. Parang ganun ang tingin ni Sandro Marcos. Wala na ba kayong ibang itutulong? Parang ano to, ipagpapakita na, hey, wala na ba kayong gagawin sa gobyerno natin? Ganito na lang, sisiraan nyo pa yung taong nagtatrabaho? Diba? Ganito na lang ba kayo? Habang buhay, bitter? Diba? Super duper desperado, mga kababayan. And, hindi naman ito tanga. Hindi naman ito imposibleng hindi niya alam kung sino ang mga tumitira sa kanyang magulang. 'Di ba? Piruin mo na sobrang desperado, gagawa lang ng video. Panahon pa ni Kopong-Kopong. Tapos gagawa lang ng video mga kababayan, kulang pa sa budget. Gagawa ng video, kulang sa budget yung aktor. Mukhang napulot lang sa lansangan, mukhang napulot lang dyan sa squatter. Pag ganyan talaga, mga kababayan, sana kumuha kayo ng magaling na artista. Sana kumuha kayo ng artista na marunong talaga at may naka-experience ng pagkukoke. Yap, ka-Jaguar, edukado si Sandro Idol kaya hindi basta-basta pumapatol sa mga paninira. Di na lang niya pinapansin. Eto, wala siyang pinangalanan, mga kababayan, pero alam mo na may siya, 'di ba, bilang isang anak, she has to do something or she has he has to say something rather, 'di ba? He has to say something para naman kahit papano ipakita yung simpatya niya dun sa magulang niya. Despite na hindi niya pinapangalanan, 'di ba? Pero may bigat, para sa akin may bigat itong kanyang binabanggit. 'Di ba? Grabe para ma-destabilize lang yung gobyerno.
Diba, grabing paninira. Talagang super desperado. Wala nang magawa sa buhay, mga kababayan. Mga sabik, mga ganid sa pwesto itong mga ito. Nagsimula lang naman yan eh. Di ba? Alam nyo naman yan. Nagsimula lang yan dahil itong mga attorney na to, nung una, nag-expect ng trabaho. Nag-expect maging senador, nalaglag. Di ba? Napunta sa Inidoro. After a year, naghahangad na sila ay magkaroon ng pwesto. Pero hindi nabigyan ng pwesto, mga kababayan, dahil nakita yung kanilang mga, yung mga galaw. Ma'am Angel Fernandez, ang nakakainis, sinisira nila ang bansa natin. Kaya nga, hindi na lang sila tumulong, mga kababayan. Pero, darating din naman ang point, darating din ang pagkakataon na yung mga yan, magsisisi rin yan. Makikita natin isang araw, nasa kulong. Ang gusto ko talaga mauna, si Harry Roque. Gusto ko makatikim to ng ng hakdog ni Dagul at ni Terong. Diba? Genji Kraus at Sir Nelson Guntan Charot po. Sabi ni Philip Villasencio, Sir GP, ano yung ginagawa ni Sister Amy? No comment lang din ba? Ano ba yan, ate? Wala na tayong aasahan dyan kay Amy Marcos. Well, sabi ng iba, si Amy daw ay Trojan horse. Hindi ako naniniwala eh. Sorry na lang sa mga loyalista na maka-Amy pa. Pero hindi po ako naniniwala na si Amy Marcos is a Trojan horse. Baka nga mamaya ay mga kababayan eh. Ako, hinaala ko lang din to Jowa kaya ni Sarah yan. Sabi ni Angel Fernandez, ibang himas ang gagawin ni Harry Tess. Siya ang ihimasin. Diba? Dadalihin ang kanyang wet. Pag nadali ang kanyang wet pupu doon, baka sabihin niya, ayaw ko na! Doon kasi walang pleasure di ba? Biruin mo, hindi lang naman si Terong at si Dagul ang dayayari sa'yo doon. Pag nakulong to si Roque. Hindi, unang-una, dapat madisbar muna to. Kaya hiya yun pag nadisbar. Diba? Hindi si Amy, ako sa tingin ko hindi talaga anak yan ng mga Marcos. Pinatulan no? Sorry na, Mami Peng, wag ka na magalit. Biro lang. Pero kasi naman yung baba tapos yung ugali. Diba? Talagang hindi ugaling Marcos Ugaling Duterte. Oh no! Diba? Sabi ni Ekanis, busog si Barbie pag napasok. Busog ang kanyang wet poo. Benson, we love Marcos pero kay Amy hindi na. Okay, salamat. Buti naman. Tony Ninubla, panay self-interest ang kanilang iniisip at numero 1 talaga dyan si Roque at Glenn Chong. Kasama na nila si Zoraida dahil maagang nasipa at di na re-appoint. Si Glenn Chong, mga kababayan, isipin nyo balikan natin yung kwento niya. Di ba? Bago niya sinabi na may dayaan doon, a year after, inantay niya muna na magkapwesto. Pero nung hindi binigay sa kanya, yung pagiging chairman ng COMELEC nagngaw-ngaw. Alam mo palang may dayaan, bakit hindi ka nagkaso, ba't di ka umangal? Diba? Kung totoo kang nagmamahal sa taong bayan, kung alam mong merong nangyayaring hindi maganda, dapat noon ka pa nagsalita. Sabi ni Jalan. Ano ba to? Jalanlan? O Jalanlan o Jalan? Natatawa daw siya sa baba. Sabi ni Ramira, Giana, nilalason lang nilang isipan ng taong bayan para pabagsakin si PBBM. Talaga, yun po talaga yung plano nila. Yun ang gusto nilang mangyari. Diba? They are testing the water kung gaano po nila mapapaniwala yung kanilang mga viewer. Mabuti na lang dito, meron tayong isa dito balikan ko lang yung pangalan kanina. Eto, natutuwa ako dito mga kababayan Sabi niya DDS daw siya. Pero, shoutout Denver Benitez
Nakalimutan ko yung pangalan niya eh. Ganda ng sinabi niya dito mga ka-GP. Wala na, hindi ko na nakita. Wala na. Sabi niya DDS daw siya. Pero nakita daw niya na itong sila Maharlika sinisiraan lang si PBBM dahil nga sa paglabas ng video. At least natauhan siya, di ba? So subscribe na. Sabi ni Sir Tony, sa totoo lang turn off na kami ng pamilya ko kay Amy at di na namin dadalhin sa election. Buti naman po. At Lulu, inggit nga kasi si Babalina kay PBBM kasi dapat siya ang tatakbo, ayaw lang ni Madam Imelda. Well mga kababayan, noong bata pa naman talaga sila, kahit yung mga nakausap namin sila Sir Bong Orense at doon din naman sa Made in Malacanang, sinabi talaga na ang ente ni Pangulong Makoy, yung anak niyang lalaki, hindi po babae. Diba? Iyan din yung inaano niya sa hula. Mga kababayan na pagdating ng panahon, nung pinanganak si Pangulong Bongbong Marcos, pinanganak na ang, diba, yung future president natin na magpapaangat sa Pilipinas. Di naman sinabi nung pinanganak si Amy Marcos, pinanganak na ang, diba, ang presidente. Ganon. Di naman panahon ni PBBM nung ipinanganak siya. Saka nagsalita si Pangulong Makoy na ganon. At lalaki po ang inaasahan nila. Sabi ni Lionel Tayas, hi Sir GP, late na. Anyway, love your vlog. Salamat po. At Miyu, sabi nga ni Admin Rich, walang ginawa kundi mag-cellphone si Amy Baba habang nagsasalita si PBBM. Dapat yan, sinipa na lang. Virgie Carlos, GP, ang galing mong mang-inis. Oh no! Yun lang naman yung party natin eh. Diba? Okay, anyway mga kababayan, maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang suporta. Kahit na, alam nyo, inaaliw ko lang talaga kayo eh. Diba? Oh no! Gusto ko lang yung na ano kayo, gusto ko lang yung na-enjoy kayo. Diba dati nga, sabi ko sa sarili ko, ingit ako kay Tamski. Sabi ko, pag dito kayo pumasok, ang saya ng channel niya. So, sana maipakita ko rin yung totoong ako. Sabi nga ni Miyu, sabi ni Lulu, naibalik mo rin yung sarili mo. Nandito na ako. Diba? Kawamura Dayanara, nakaabot pa ba ako? Magre-replay ka mamaya, Ma'am Kawamura. Hermes Rodriguez Valdez, listening mode ako pero super tawa. Salamat. Glizerio Lorzano, shoutout sa'yo. Ba't galit? Rona Pigkaulano, shoutout ko na kayo mga kababayan. Ako ay magpapaalam na. Mag-ano na kayo, mag-comment na kayo dito. Babanggitin ko na yung mga pangalan nyo. Nimpa Ariota, shoutout po. Taga saan sila, sabihin nyo na rin para may shoutout natin. Rona Pigkaulan, shoutout. Ma'am Carcleia, huwag magmamadali, 9 PM pa LS ko. Okay lang yan, masakit na ilalamunan ko. Kawamura Dayanara, team replay na lang, salamat. Ramonita Verdugo, thanks sa iyo, stress reliever ka. Bless you, thank you so much. Ma'am Yolanda Yamara, shoutout from Japan. Sino pa ba yung mga nandito? Arvin G Vlogs, salamat, ingat. Uy, kala ko si Arvin G Vlogs, kala ko basher. Sorry sir. BMB Eva Hernandez, shoutout. Ma'am Yuki Zawaki, Miyu, Ponsin Pabilonia Jr., shoutout po. Kit Anderson, Infinite Streams TV, wag kang magpaalam ka, go JNK, need ka pa namin. Hindi, pansamantala lang, grabe kayo. Glizerio Lorzano, shoutout po. Ramir Gayanan, shoutout. Rolando Tika, Fernando Santos, Rona Pigkaulan, paulit-ulit. Jose Esguera, Angel Fernandez, James Victor Tan, Lilia Flores, eto na naman yung mahirap. Sushi Zoo, Reynaldo Tamayo, Jalan Miyu. Hindi ko alam kung Jalan o Jalanlan eh. John Madriaga, no, saan nga matigok data nga lakay, di nga agsardeng. Sino? Si Duterte. Ramir Giana, Glizerio Lorzano, shoutout. Kit Anderson, Hermes Rodriguez Valdez, Adelaila Hellman. Oy, shoutout din sa aking pamangkin na nanonood ngayon, Joyce, mga kababae, Ibanez. At
Adelaila Helman, Delilino Lebria, Kawamura Dayanara, Cristobal Cuartero, Genji Kraus, Philip Villasencio, Rolando Tica, sa mga hindi ko nabati dyan, Jeka Magnaye, Luz Angeles, Ruben Carmen, Eva Hernandez, shoutout po, Tita Carclea, si Sir Arvin Vlog, si kakampi natin yan, magpo-political din yan soon. Right now, support pa siya. Thank you. Rio, Reynaldo Tamayo, thank you so much po. Magandang gabi sa inyong lahat mga kababayan. At sorry sa mga hindi ko nabate, kita-kits po sa mga susunod na vlogs natin. Good day to everyone. Bye-bye.